evening gown competition! Michelle Marquez y Pilipinas! Oops! Kalma lang ha, walang leakage na gown. Pero bakit nga ba kailangang itago ang gown ni Michelle D for the preliminary competition? Kasi nga para ma-maximize yung element ng surprise na katulad ng ganito. Di ba? Maganda kasi kapag mapapa-wow ka kesa naman yung reaction mo is ganun na. So, wala na yung excitement. Ito na yung full performance ni Michelle D doon sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines. Kitang-kita nyo naman, well-trained ang lola mo. Tapos, nandyan na yan yung sa poise niya, yung personality niya, nakakaiba. Tapos, malakas talaga yung stage presence niya na you can really feel the invisible electromagnetic na aura niya. Oh, di ba? Kaya lang, meron kayong mapapansin na change or yung before niya ginawang snake walk, yung eksena niya ngayon, yun yung wala. Wala yung pa-S niyang effect. Both in swimsuit tapos naman yung gown naman, di ba? And yung hair niya diyan is yung one length. So ganyan siya, hindi siya hindi siya nakatali or walang ibang style. So ganyan lang, simple lang siya. Tapos it really suits her personality kasi may kakaiba din sa kanyang character na gusto niya na maging siya, independent woman, na empowering through her gestures, through her facial expression, yung kanyang identity, and kuhang-kuha naman yung kanyang postura tsaka yung paglakad dyan sa stage. Kaya nga, isa siya sa mga inaabangan ng mga pageant fans kasi malakas talaga yung aura niya dun sa stage, especially kapag pinapakita niya yung galing niya sa pasarela. Ito naman yung kanyang winning gown in black. Yan yung finals night ng Miss Universe Philippines 2023. So, di ba? Nakita nyo, plain siya, tapos meron yung pa-snake walk niya talaga. So, sa mga pictures, ito yung kanyang super signature walk. And ito nga yung in-advise sa kanya ng mother niya na si Melanie Marquez na dapat meron siyang sariling character, unique na signature na sa posing, tapos sa paglakad para to accentuate daw yung kanyang character or personality kapag rumarampa on stage. Kaya naman, ayan, very unique and may mga ibang na-inspired sa kanyang gown. Talaga naman marami ang mai-inspire kasi tignan nyo yung isang candidate sa Miss Universe Nigeria 2023 na inspire talaga siya sa gown ni Michelle D na nagpagawa siya ng replica ng gown na ito. And hindi naman masama siguro na magkaroon ka ng inspired gown kasi nga 'di ba hinahangaan mo yung gown na sinuot ni Michelle D. So wala namang problema diyan, 'di ba? And mapapansin mo na may mga ibang pageants din, mapa-local o kaya regional na may ganyang cut. O, di ba? Kahit na hindi naman eksakto, pero may mapapansin ka sa mga pageants na ganyan na yung itsura ng gown na plain, tapos black, or pwedeng blue, yung mga ganon. Ito naman yung kanyang sinuot ngayong preliminary interview. O, di ba? Pink na pink. Kaya kapag mahilig ka sa mga pinkish, you will really love etong suot ni Michelle D ngayon. Kasi sasabak na siya sa preliminary interview na ito yung pinaka-importanteng screening part ng Miss Universe. Kasi dito talaga tatansyain kung magkakatugma yung sasabihin mo, tsaka yung nasabi mo sa advocacy, and sasalain talaga si Michelle D, i-test yung brain power niya, yung brain cells niya sa kanyang advocacy, tsaka background sa Miss Universe. Kasi dito talaga nila i-determine kung yung impression ba nila is talagang mawawaw sila kay Michelle D. Kasi nga, mapapatunayan nila sa isang candidate kung nagsasabi sila ng totoo, madidiscover ba nila na real talaga yung kanilang advocacy, makaka-relate ba yung backstory, and meron silang pwedeng matuklasan na baka eme-eme lang pala yung mga ibang advocacies. Kaya pinakita ko sa previous vlogs ko na malalaman mo talaga kung eme-eme lang yung advocacy. And as a viewer, i-try nyo kayang i-check sa Miss Universe app. And then, tignan nyo yung mga advocacies ng mga candidates. Malalaman nyo talaga
kung sinong candidate ang medyo nakukulangan ka sa mga advocacies nila, tsaka nakukulangan ka sa backstories kasi may mga ibang kulang-kulang eh. Kaya malalaman mo kung sino yung talagang mabigat ang kanilang dinadala na advocacy at backstory. Anyway, palaisipan pa rin kung ano nga ba yung exact style tsaka appearance ng gown ni Michelle D. So, etong picture na to, I believe matagal na to, months ago pa, pinicturan for reference and alam nila na i-upload nila to in the future which is bago ang preliminary competition. So, pinapasuot talaga sa kanya, sinusukat para to make sure na each part, each design na wala magiging problema. And, syempre, ayan pa yung mga ibang pa-teaser, no? So, alam nyo na kapag ganitong mga post, malapit nang i-reveal. And that, sa finals preliminary competitions na, no? Na magpapakita. Tapos, I am not sure kung magkaiba yung prelims, tapos finals. Pwede rin naman na iisa yung gown. Pero, depende na lang. Previous contestants kasi, may mga times na iisa yung gown na ginamit, no? Both sa prelims and finals. Pero, meron din namang iba na magkaiba yung prelims tsaka finals. Ito naman, yung mga AI-generated na gown photos na ginawa para kay Michelle D. Tapos, inedit yung picture niya dun sa face. So, dito, inuunti-unti ko yung mga iba't ibang klaseng AI-generated gowns na may makikita kang pwede, may makikita ka na maganda, tapos iba't iba yung kulay, and meron yung mga kulay na swak sa personality niya, tapos yung hair niya is one length, and I'm not sure kung one length din yung gagawin sa hair niya doon sa gown and sa swimsuit. So, depende na lang, no? Masusurprise talaga tayo. So, in here, maraming mga designs kayo makikita, and may ibang designs din na pwedeng mong sabihin na maganda. Pwedeng hindi fit sa kanya, pero pwede ring ma-fit sa mga ibang candidates. Depende kasi yan eh. Depende sa personality mo, yung overall features mo. Kaya talaga importante na isukat, tapos i-practice, tapos tignan kung baka may mga parts na kailangan pang baguhin. Kaya medyo mahirap talaga ang preparation pag nagpapagawa ka ng gown. Kaya kapag may mga events ka, tapos may balak kang magpagawa ng gown, dapat months before, like 4 to 5 months bago yung event mo para hindi ka magka-problema, especially kapag yung 1 minute na rush. So, problema talaga kapag ipaparush mo yung mga pinapagawang gown mo kasi maggastos siya, nakaka-stress, and magsasuffer talaga yung designer kapag late mong ipagawa yung gown mo. Kaya, habang naghihintay kayo ng bagong updates, why don't you try na i-browse yung mga advocacies ng mga candidates kasi dito nyo talaga malalaman yung ganda lang pero kulang yung advocacy, pero may malalaman, masyashock ka rin sa mga iba na underdogs or dark horses na wow, ang ganda ng advocacy nito, baka itong makukuha, na wala sa hot picks. Ayun. So, itry nyong i-explore lang para malaman nyo, baka ito yung makukuha, yung mga ganon, na makakapasa sa preliminary interview. And by the way, bumagsak na pala yung presyo ng voting. Parang nag-flash sale sila for 2 days kasi 2 days na lang ang remaining para sa fan votes. So, mukhang nadoble siya. Kaya sa mga nagbagsakan ngayon, so tiba-tiba ang mga candidates na makaka-receive ng mga isang bagsakan na voting. So, imagine yan. One example is kapag yung votes na 1,000 votes, ayun, talagang magiging 2,000 na yun. So, there will be a high chance na pwedeng lusubin o kaya umangat pa ang ranking Michelle D sa fan vote. Yun nga lang, hindi makita kasi by surprise. Parang hindi natin alam kung sino ba talaga. O, diba? So, anyway, mag-ingat kayo sa mga nakiki-ride on na scammers na kunwari daw magbibigay sila ng pera sa inyo sa GCash para hindi kayo maloko, o di ba? Tapos yun pala, sisingilin ka bago makuha yung pera, tapos na-realize mo na ay na-scam ka na pala.
Anyway, sana supportahan nyo pa rin ako even after Miss Universe kasi marami ding mga non-pageant vlogs na pwede kong i-share, i-react, tsaka syempre included na rin yung vlogs ko. So sana marami kayong natutunan dito sa aking vlogs and more vlogs to come, mapapageant or hindi. So that's it guys. Thank you so much and have a nice day and good night.